Quick update tayo mga kamotor sa ano natin, sa Honda Airblade. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload kasi gawa na tayong wala tayong camera eh. Nasira yung cellphone natin. Meron lang akong kinalikot dito sa aking motor, itong Honda Airblade natin kasi 3 years na to mga kamotor. So una ko muna papakita sa inyo yung yung mugs natin. So ito yung mugs natin na pinagawa natin kay Master GGQ. Hindi ko maikot kasi nakabaon siya eh. Ang sa akin lang dito, wala naman siyang problema eh. Hindi siya nagkakaroon ng mga tinatawag na alog. At saka narulubak siya pero hindi siya nagkakaroon ng problema. Yung nawala sa line, makikita nyo. Okay naman ang ano niya eh. Ang paka-conversion niya. So ito sa kabila. So yan. So itong mga kamotor, ang sa akin lang dito, medyo maingat lang kasi ako sa motor tulad nito kasi ginagamit ito araw-araw sa trabaho. Kaya iniingatan ko ito. So maabot siya ng 3 years na wala namang problema. Bali, pinalitan ko lang ito ng spark plug, panggilid, naka GBT seat na ako eh. So siguro after ng nito, makapakita ko sa inyo yung GBT na seat ko dito sa panggilid. So ngayon mga kamotor, meron ako ditong chinik up sa aking motor. Bali ito yung makina natin. Kung makikita nyo mga kamotor, yung makina natin wala pa naman siyang leak. At saka wala naman mga ngat-ngat ng daga. Saka okay naman ang niya eh, yung andar niya, so gumagana lahat. Yung fuel filter natin, bali pinalinis ko na pero pinalitan ko ng fuel filter pero na siya, umabot na siya ng 6,000. Puro malapit ko naman siyang palitan, pero okay pa naman siya. Tingin ko wala naman siyang kalawang eh. Pero hindi ko pa sure ha. So yun lang mga kamotor ang aking update dito sa aking motor. Bali yung makina natin okay pa. Wala namang problema. Yung mugs natin dito sa unahan, so yung unahan natin mga kamotor okay pa yung mugs natin. So yung disc brake natin, palit na pala tayo ng preno. Wala naman siyang problema. Yun lang aking mga update. Bali ang ginawa ko lang dito mga kamotor, itong kasing bracket natin, ito yung mga pinoproblema ng mga Honda Airblade na titipak. Kasi yung iba kasi kaya siya nababasag o nagka-crack. Sobrang dami ng karga ng box nila. Ako sa 3 years naman wala namang problema eh. Ginagawa ko lang dito, nililinisan ko lang. Lalagyan ko ng langis, kaya grasa, para di siya kalawangin. Bali, ito yung ko. Pininturahan ko yung yung bracket ko. Ayan. So yung patong lang yung Rack X. Tapos ito yung box ko. Kaya hindi siya nagkakaproblema na matipak yung bracket natin kasi nga, o yung kabitan ng bracket kasi nga magaan lang yung kinakarga ko. So inalagyan ko lang siya ng mga damit lang, basta wag yung mga bigat. Tapos yung mga tornilyo natin, nilagyan ko ng mga langis-langis tulad nito kasi ginakalawang. So yan. So yan lang mga kamotor ang aking update natin ngayon. So bali abangan nyo na lang to sa aking YouTube channel kung gusto nyo panoorin. At saka meron pa rin ako ditong tips sa inyo mga kamotor tulad ng mga motor, kahit anong motor na gagamitin natin. Kailangan lang sa umaga papanda rin natin muna siya ng mga 5 to 8 minutes para bago siya patakbuhin. Huwag mo kagad papatakbuhin siya ng bagong andar, takbo agad. Huwag. Nire-recommend ko kasi yung papanda rin muna natin. Sa mga galing naman ng long ride, bali kung titigil ka, pwede mo siyang patayin mga 2 minutes lang bago mo siya iupang makina. So yun lang mga kamotor. Ito lang yung ka-update ko sa aking motor na para sa may mga Honda Airblade dyan na maraming binibinta, maraming issue. So siguro napapabayaan lang. So yun lang mga kamotor. Kaya abangan nyo na lang to sa aking YouTube channel. Bali yun lang ang aking quick update dito sa aking motor. So yun lang.